Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong guro, Ginoong Riman Villanueva ng Senior High School Department, Luwakan National High School, Maine. Sa araw na ito ay mayroon tayong video lesson para sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ito ay para sa unang markahan, Module 1, mga konseptong pangwika. Ayan. Ang video lesson na ito sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay binibigay sa mga mag-aaral ng grade 11 upang kanilang maging gabay sa pagsagot ng Module 1 o ng unang module ngayong unang markahan hinggil sa mga konseptong pangwika. Bakit grade 11? Dahil ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay isa sa mga unang subject sa Pilipino na kinukuha ng mga grade 11. Ayan, sige. Sa daloy ng video, matutunghayan ang mahahalagang konseptong pangwika at ilang mga aktibidad na hiwalay sa mga gawain sa module. Magtatakda ang guro kung paano, kailan, at saan ipapasa ang mga kasagutang mabubuo ng mga mag-aaral matapos ang panonood sa aralin ito. Sa bahaging ito ay meron tayong hiwalay na aktibidad. Ibig sabihin, ang module na kinuha ng inyong mga magulang sa paaralan ay may hiwalay na aktibidad sa aktibidad na nakapaloob sa video lesson na ito. Sige, tuloy tayo. Introduksyon sa kurso. Ito yung ating pamagat. Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, grade 11. So, bakit walang grade 12? Ayan. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ito yung panimulang kurso na kinukuha ng mga mag-aaral sa senior high school. Siyempre, sa grade 11. Pagdating ng grade 12, ibang kurso na sa Pilipino yung inyong pag-aaralan. Ayan. So, humayin natin ang pamagat ng kurso. Tanong, ano nga ba ang kahalaga nito sa ating pagka-Pilipino? So, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang Pilipino, ang komunikasyon? Sabi natin, ang Pilipino na yan eh. So, part na yan ng ating kultura. Bakit kailangan pag-aralan yan? Wika na natin yan. Alam na natin yan. Sa pagising sa umaga, alam mong salitain, alam mo sabihin ang iyong wika. Tama nga naman yung punto na yun. Pero tandaan natin, madalas, kung ano pa yung mga pinakasimpleng mga bagay, o mga simpleng mga gawin natin, pag pinakaisip-isip natin yan pa yung mga mas komplikado. So, sige, tingnan natin, ano nga ba ang kahulugan ng mga terminong ito? Komunikasyon, ugnayan ng tao na nagpapainog ng sibilisasyon. Sistema ang kinapapalooban ng wika at dialekto. So, ito ay maaaring may kategorisa sa dalawa, intrapersonal at interpersonal. Sige. So, sabi niya, ugnayan ng tao, connection. Sabihin, pag sinabi natin komunikasyon, ito ay isang sistema nagpapaikot sa isang sibilisasyon na kung saan, kung walang komunikasyon sa isang komunidad o sa isang sibilisasyon, mahihirapan na gumana o maging mahihirapan na gumana o mabuhay ang mga tao na yon na nasa komunidad na yon. Sabi niya, ito ay sistema ang kinapapalooban ng wika at dialekto. So, syempre, pag sinabi natin komunikasyon, ugnayan ng tao, involved dyan yung wika, involved din dyan yung dialekto. Kaya nga sa Pilipinas, napakagandang pag-aralan ang konsepto ng komunikasyon kasi, di ba, sa mga pag-aaral, meron tayong 400 plus ng mga dialekto o wikain. At kitang-kita natin, napakarami nun. Pero kahit ganun, no? At syempre, isa rin sa mga dahilan kung bakit ganun tayo ay yung ating
yung itsura ng ating bansa na archipelago na hiwa-hiwalay. Kaya iba't iba yung mga dialekto. Pero sa kabila nun, nagkaroon pa rin tayo ng isang pambansang wika. Ito nga yung wikang Filipino. Pero syempre, mahalagang tingnan din sa usapin ng komunikasyon at sa krisis na pinagdaraanan ng mga wika sa ating bansa ay ano ba yung mga wikang nawawala? Ano yung dahilan kung bakit may mga wika na nagaganib na mawala? No? Meron na bang wikang namatay na? So, yun yung mga mahalagang tignan sa puntong iyan. No? So, tignan natin yung dalawang kategorya. Kanina binanggit ko na, intrapersonal at interpersonal. So, syempre sa intrapersonal, ito yung mas, kumbaga, pakikipagkomunika sa iyong sarili. No? Pero hindi naman ibig sabihin baliw ka o psychotic ka. Pag sinabi natin interpersonal, ito yung mga komunikasyon sa ating sarili kung saan madalas nag-iisip tayo sa ating mga pagdidesisyon. No? So, halimbawa, anong trabaho ang pipiliin mo, anong kurso sa senior high school ang pipiliin mo. So ang ginamit mo doon ay yung pagkonsulta sa iyong sarili, yung pagdidesisyon, ano nga ba yung gusto mo. So yun ay isang halimbawa ng intrapersonal na komunikasyon. Sa interpersonal naman ay ang socialisasyon, ibig sabihin tao sa tao na komunikasyon. Yung iyong pakikipagkaibigan, pakikipag-usap sa iyong mga kaklase ay halimbawa ng interpersonal na komunikasyon. Ayan, tuloy tayo, pananaliksik. Ang pananaliksik ay pagdiskubre at pag-aaral ng mga bagong ideya sa loob ng isang sistematikong paraan. Sinusubok ang kritikal na pag-iisip. So, kasama rin sa kurso natin na ito ang pananaliksik. Kaya nga binigyan ko rin ng magandang description. So, sabi niya ito ay pagdiscovery, pag-aaral ng mga bagong ideya sa loob ng isang sistematikong paraan. So, syempre, mayroong prosesong sinusunod sa pananaliksik. Hindi ka basta-basta magsusulat. No? So, may hakbangin, may proseso. At syempre, sa pananaliksik, maliban sa pagsusulat at pagtatala, ay sinusubok din ang kritikal na pag-iisip ng isang tao sa isang partikular na bagay o problema. No? So, kagaya ng tanong ko kanina, no? Yung panganganib ng wikang Filipino o ng mga dialekto natin. So, maganda pag-aralan yan. Ano nga ba yung mga factors, ano yung mga salib kung bakit may mga wika na nanganganib na mawala. No? At ano ba ang estado ng wikang Filipino sa kasalukuyan laban sa mga mas malalakas na wika sa labas ng ating bansa. No? Sige, pangatlo, wika. O wika, nagre-representa ng isang sibilisasyon, ang basihan ng pagkakakilanlan, identidad ng isang grupo o individual. So, ibig sabihin, pag sinabi natin wika, ito ay magpapakita ng identidad ng isang tao. Diba? Halimbawa, sa atin, napakarami nating OFW, diba? Overseas Filipino workers. Bakit tayo alam natin na paano natin nalalaman na Pinoy yung kasama natin sa Dubai? Siyempre, they represent our language. Diba? Pag narinig mo nagsalita ng Tagalog o ng Filipino, alam mong kababayan mo. Kasi nga, wika ang nagre-representa ng isang sibilisasyon. At isa pa rin na maganda sa atin dahil nga marami tayong maraming OFW, yung pagkakaroon natin yung pagkilala natin sa mga katutubong salita o mga dialekto. Minsan nakikipag-usap tayo na kapag yung kausap mo, sinagot ka ng waray, magsasalita ka na rin ng waray at nagkakaroon kayo ng connection sa puntong iyon. So, basehan ang wika ng pagkakakilanlan o ng identidad ng isang grupo o individual. At pangapat, yung salita o yung terminong kultura. So, paraan ng pamumuhay na nakagawian ng tao sa isang lipunan. So, maaari din nating
Nahalin tulad ang kultura sa tinatawag nating kostumbre, no? Ang kostumbre o mga nakagawiang bagay, no? Ibig sabihin, ito yung mga gawi na matagal na nating nakasanayan na nadala natin sa mga susunod na henerasyon. Yan. So, yan yung mga mahahalagang termino na makikita natin sa pamagat ng ating kurso. Patuloy tayo. And so, ano nga ba ang description ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino? So, ang description ay, ayan, pag-aaral tungo sa pananaliksik, ukol sa kalikasan, katangian pag-unlad, gamit, at paggamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. So, makikita natin yung pagkokontekstualisa ng asignaturang ito. Ito ay nakakabit sa lipunang Pilipino. Yan, may mga salib siyang binanggit: kalikasan, katangian, pag-unlad, at paggamit ng wikang Filipino. Sige, so lahat ng yan ay makikita natin sa pagtalakay natin ng komunikasyon sa video lesson na ito. Tuloy tayo. Yan. Sige, bago tayo magsimula nga pala, ay may mga mahalaga tayong paalala sa pagsagot, no? Hindi sa pagsagot ng ilang mga katanungan dito sa ating video lesson. So, ito yung mga paalala. Kailangan sagutin ang mga nakalaang tanong, aktibidad sa loob ng video lesson. So, required ang lahat, ano? Lahat ng mga makikitang aktibidad, katanungan na kailangan sagutin ay marapat na isulat sa yellow paper. Kung kukulangin naman ay maaari namang magdagdag. So, ibig sabihin, magkakaroon ng dalawang yellow paper o dalawang kopya, no, ng sagot ang kailangan nyong iipit doon sa inyong module pag ito ay binalik na ng inyong mga magulang sa school. Yung isa ay yung isang yellow paper ay yung sagot mula doon sa mismong module, at yung isang yellow paper ay manggagaling sa mga tanong ko sa video lesson na ito. Ayan. At syempre, ang lahat ng pagsagot ay nasa format na kopyahin at sagutin, copy and answer. Ayan. Bakit copy and answer? Para malaman ko yung tanong dun sa binigay yung sagot. At syempre, mag-reflect naman yun sa laman ng ating video lesson. So, tandaan ha, kopyahin at sagutin o copy and answer. So, narito ang magiging format na ipapasa ninyong yellow paper. So, halimbawa, ito ang yellow paper. So, ayan, nasa taas kaliwa. Kaliwang bahagi, pangalan, reader section. So, pangalan yan. Halimbawa ko lang yun ha, Piolo P. Pascual. Grade at section, 11 small A. So, petsa, syempre, talagay niyo yan. At guro, pangalan ko. So, yung G dyan, okay, hindi yan gwapo ha. Yan ay Ginoo. Ginoong Riman Villanueva. Ayan, so, lalagay nyo naman sa gitna, sa baba, yung pamagat ng ating video lesson. So, ito tayo ay nakafocus sa mga konseptong panggita. So, lalagay nyo sa baba nun mula sa video lesson para alam ko na ang yellow paper na ito ay mga sagot, no, na nanggaling sa mga tanong mula sa video lesson. So, nalagay nyo na yung mga Roman numeral number dito, no? So, para sa unang aktibidad, ikalawang aktibidad. So, kailangan ilagay nyo rin yung tanong. Kung may nakita kayong tanong sa video lesson, sulat nyo, tapos ilagay nyo yung sagot. Okay? Sige, so yan yung ating format. So, tuloy tayo. Ayan, so, matapos nga, iyakin nakaipit ang papel ng sagot, yellow paper sa module 1, unang markahan mga konseptong pangwika, upang sabay na maipasa pabalik sa inyong guro. Kasama nito ang isa pang yellow paper kung saan ninyo isulat o kung saan ninyo isusulat ang inyong sagot mula sa mga tanong galing sa isang module. So, asahan ng guro ang pagpapasa ng inyong sagot upang masukat ang antas ng inyong pagkatuto sa aralin ito. Okay. Ayan, so tuloy tayo. Ayan, so umpisahan na natin mga konseptong pangwika, wika sa lente ng mga paham. So, pag sinabi nating yung lente, parang lens to eh. Lente ng mga paham. Ibig sabihin,
Ano nga ba ang wika sa persepsyon? No? Sa persepsyon ng mga paham. Ibig sabihin ng mga paham, mga eksperto, no? mga eksperto, mga makapag-aral o profesional sa larangan ng wika. Ano nga ba ang mga layunin sa aralin ito? Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Dalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Tatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya, Facebook, Google at iba pa, sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Tuloy tayo. So, batay sa iyong sariling persepsyon bilang panimulang gawain, magbigay ng kahulugan at kasalukuyang estado o kalagayan ng ating wika loob ng mga hugis-bilog sa semantic web. So, susulat nyo dito kung para sa inyo, ano nga ba ang kahulugan ng wika at ano nga ba ang kasalukuyang estado o kalagayan ng ating wika sa panahon ngayon. So, lalagay nyo yan dito sa mga hugis-bilog dito. Okay? Sige, tuloy tayo. Ano sa inyong palagay ang kahalagahan na magkaroon ng sariling kaalaman patungkol sa ating wika? So, ano yung essence, no? Na magkaroon tayo ng sariling kaalaman patungkol sa ating wika mismo. So, tingnan natin. Wika sa lente ng mga paham. Ang tao ang bumubuo sa lipunan. Essential ang tao sapagkat kung walang tao ay hindi magkakaroon ng lipunan. Ang tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran, nag-iisip ng kanyang gagawin, at naghuhulma ng kanyang ikabubuhay. Ngunit tulad ng pagiging essential ng tao, nananatiling essential ang wika sa tao. So, ibig sabihin, sa puntong ito, ay tunay na walang mag-i-exist o walang iiral na takbo sa isang lipunan o proseso sa isang lipunan kung walang tao na bumubuo dito. So, merong direktang relasyon ang pag-iral ng tao sa lipunan. Ang bawat pangkat ng mga tao o ang lipunang may sariling kultura at kabihasnan ay lumilikha at lumilinang ng wikang angkop sa kanilang mga kailangan. Pangangailangan ng lahat o ng buong lipunan, hindi pangangailangan ng isang partikular na tao lamang. Nananatiling mahalaga ang tao sa lipunan tulad ng pagiging mahalaga ng wika sa tao. Yan. Sa konsepto ng filosofiya, may may debate na laging pinagtatalunan. Ano nga ba ang nauna sa kabihasan ng tao? Ang teorya nga ba o ang praktika? Theory versus practice, no? Ayan. So, dito kung makikita natin, sabi niya, ay ang bawat pangkat ng mga tao, ang lipunan may sariling kultura at kabihasan ay lumilikha at lumilinang ng wikang angkop sa kanilang pangangailangan. Ibig sabihin, nag-i-exist sa isang bagay o umiiral ang isang bagay dahil may pangangailangan ng tao na ito ay umiral. Parang gano'n. Kaya nga ang tanong, sa matagal ng debate sa larangan ng filosofiya, ano nga ba ang mas nauna? Ang kaalaman o teorya o ang praktika? So, isa siguro magandang halimbawa na pwede natin ibigay dyan ay yung pag-iral o existence ng mga bagay na ginagamit ng tao. So, halimbawa, minsan mapapaisip tayo, paano nagkaroon ng kutsara at tinidor? Paano nagkaroon ng kaldero? No? Paano nalaman ng tao na mas masarap ang pagkain kapag ito ay niluluto? So, halimbawa na lang sa kutsara, paano kaya ito nagawa? Paano kaya nagawa ang ventilador, no? O ang electric fan? Diba? So, isang magandang tignan nito dahil ano ba yung nauna, yung tawagin na kutsara, yung kutsara? O mas nauna yung nagawa muna o nabuo muna yung kutsara bago ito tawagin kutsara? Parang ganun. O siguro nalaman ng tao na hindi pa pwedeng hawakan ang kumukulong sabaw. Hindi pwede ang kamay. Kaya naisip niya na kumuha ng isang maliit na patpat, lagyan niya ng ukit,
at gamitin niya ito para higupin ang mainit na sabaw. At mula doon, sa praktika na yun, nagkaroon siya ng teorya na ito ay bigyang pangalan. Gawin niyang ang pangalan ay kutsara. Parang gano'n. Sabi niya, nananatiling mahalaga ang tao sa lipunan tulad ng pagiging mahalaga ng wika sa tao. So napakahalaga talaga ng tao sa lipunan at syempre napakahalaga rin ng wika sa tao. Bakit? Syempre kung walang komunikasyon, kung walang wika, paano kaya tayo nag-uusap sa kasalukuyan, diba? So walang matinong komunikasyon kung walang wika. Tuloy tayo. Ayon sa isang bahagi ng sanaysay ng pambansang alagad ng sining para sa literatura na si Bienvenido Lombera, 2007, sabi niya, parang hininga ang wika. Sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Palatandaan ito na buhay tayo at may kakayahang umibigay sa kapwa natin gumagamit din dito. Sa bawat pangangailangan natin ay gumagamit tayo ng wika ang kamtin ang kailangan natin. Kung nagugutom, humihingi ng pagkain, kung nasugatan, dumadaing upang mabigyan ng panlunas, kung nangungulila, humahanap ng kausap na makapapawi sa kalungkutan. Ayan. So napakahusay ng description na binigay ni Lombera sa konsepto ng wika. So ibig sabihin, sinabi niya, parang hininga ang wika. So ibig sabihin, gano'ng kahalaga ang wika? Kung ang wika ay parang hininga, kapag hindi tayo huminga sa atin bilang tao, ay tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, kung walang wika, yung kagaya na sinabi ko kanina, walang matinong komunikasyon at mas magiging problematic ang takbo ng isang sistema. Kaya sabi niya, sa bawat pangangailangan natin ay gumagamit tayo ng wika upang kamtin ang kailangan natin. Ayan. Kung nagugutom, humihingi ng pagkain. So, ibig sabihin, meron tayong need na kailangan mapunan. No? Meron tayong pangangailangan na kailangan na mapunan pag tayo ay nagugutom. Kaya tayo ay nagsasalita. Tayo ay nagsasabi na gusto natin kumain. Kapag tayo ay nasugatan, nahiwa ang daliri, di ba? Meron tayong terminong sinasabi, aray, ouch, di ba? So, wika yung mga yun, na simbolismo o senyales na tayo ay dumadaing. At senyales din na wala man ng iba na nakarinig ng ating aray at ng ouch na tayo ay bigyan lunas. Ayan. Isa siguro sa pwede nating tingnan sa konsepto ito ay yung konsepto ni Sigmund Freud, isang Austrian psychologist. So, sa conception niya, may tinatawag tayong id, ego, diba? And super ego, no? Diba? Ulitin ko, id, ego, and super ego. So, sa bata raw, sa isang sanggol, no? Sa kanyang antas, id, no? Kanyang antas na as bata pa lang, diba? Ang maobserbahan natin, hindi naman talaga siya nakakapagsalita ng isang sanggol. Pero nalalaman natin, paano natin nalalaman na kailangan niya ng dumede, no? Kailangan niya ng gatas. Pwedeng iiyak siya, diba? O kaya naman ay hahawakan niya ang bote niya, babato niya. So may mga signs, may mga simbolo, no? May mga gawi o galaw na pinapakita ang isang individual o ang bata para masabi niya ang kanyang mensahe. So sa age stage daw, sabi ni Sigmund Freud, ang isang bata ay ginagawa niya yun. Yan. Sige, so tuloy tayo. Yan. Sa sinabi ito malinaw na talagang napakahalaga ng wika. Instrumento ito upang maipahayag at maipabatid ang pangangailangan ng bawat tao. Inalin tulad niya ang wika sa hininga nang ibig sabihin ay walang buhay kung walang wika. Kakabit na pagiging tao ang pagkakaroon ng wikang ginagamit sa pakikipag-usap sa kapwa. Kaya so malinaw na sinasabi ni Lombera dito na napakahalaga ng wika at ito ay nakakabit sa mga tao. No? So usapin na kung parang diba naipapabatid o nasasabi ang kanyang pangangailangan sa kanyang kapwa. Sige. So tuloy tayo. Pangalawa, ayon naman kay J.V. Stalin, salin ni Marie Miklat, 1995, ang wika raw ay isang medium
o isang instrumento na nakatutulong sa komunikasyon, pagpalitan ng kaisipan, at pag-uunawaan ng mga tao. Dahil tuwirang nakaugnay ito sa pag-iisip, inire-record at itinatakda ng wika sa salita at sa mga salitang pinagsasama-sama sa pangungusap ang resulta ng pag-iisip at ang mga tagumpay na kognisyon o sa kognisyon ng tao at sa gayon ay nagiging posible ang pagpapalitan ng ideya sa lipunan ng tao o diskurso. So sa persepsyon ni Stalin, sinasabi niya rito na ito ay instrumento. No? Ang wika ay instrumento o ginagamit ng tao para sa pakikipag-konekta o pakikipag-komunika. No? Pagkakaroon ng komunikasyon sa isang tao. Yan, ito ay kumbaga ito ay gawaing kognitibo. Pag sinabi natin gawaing kognitibo, ang wika ay nakatuon sa pag-aaral, no? O pag-iisip natin ng mga salita upang tayo ay makapagbigay, no, ng mensahe sa ating kapwa. At syempre, sabi niya, ang wika rin sa gayon ay nagiging posible o may nagagamit din ng wika bilang posibleng komunikasyon o nagagamit din ng wika sa pagpapalitan ng ideya sa lipunan ng tao. Pag sinabi natin pagpapalitan ng ideya sa lipunan ng tao, ito yung tinatawag nating discourses o diskurso. So halimbawa, diskurso ng politika sa Pilipinas. So kumbaga pag tinalakay natin ang diskurso ng politika sa Pilipinas, automatic na tayo ay makikipagdebate, tayo ay makikipag-usap sa kapwa natin. Kaya ang tawag doon ay diskurso. Sabi niya, sa punto de vista naman ng linguistang si Henry Gleason, ang wika ay mga sistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao sa lipunang may isang kultura. May hinuha mula rito na ang wika ay hindi lamang pangkaraniwang tunog na narinig natin sa paligid. Sa halip, nalilikha ito mula sa isang proseso ng pagbuo ng kaisipan hanggang sa makabuo ng makabuluhang tunog na kakatawanin ng simbolong kapag nagsama-sama ay makalilikha ng salita, parirala, pangungusap, at talata na may taglay na kahulugan. So malinaw na binabanggit ni Henry Gleason, isa sa mga hamo, eksperto rin na nagbigay ng kahulugan sa wika. Binabanggit niya ito ay isang sistematikong balangkas, no, outline, no, ng mga sinasalitang tunog na pinipili at sinasaay sa paraang arbitraryo. No, sa perception kasi ni Gleason, lumalabas na hindi naman kagad nakapagsalita ang tao ng pangungusap o ng talata. Kagaya ng isang sanggol, diba, na nagsimula ang sign sa isang sanggol para masabi natin na siya ay magbibigay ng mensahe sa atin ay kapag siya ay umiyak. Tunog muna, nagsisimula muna ang lahat sa tunog. Hanggang sa makabuo ng mga ponema, morphema, hanggang sa umusad ito ay makabuo ng mga salita at pag pinagsama-sama mo, ay makabubuo ka ng pangungusap hanggang sa makabuo ka na ng talata. Kaya nga, habang lumalaki ang isang bata, hindi niya natututunan ang mahusay na pag-construct ng mga pangungusap. Kaya di ba minsan matutuwa tayo kasi yan, meron tayong kilala 3 years old, kapag 3 or mga 4 years old, di ba? Yung bata, ang galing-galing na magsalita, di ba? Natutuwa tayo kasi at that particular stage or year, dapat hindi pa siya ganun katatas magsalita. No? Pero siguro dahil may factors na pwede natin isaalang-alang doon, siguro yung bata lumaki siya sa isang lugar na matao, kaya bata pa lang siya, ay marami na siya nakakausap. Kaya at the age of 3 or 4 ay talagang akala mo may kausap pa ng matanda, pero bata pa lang yung kausap. Sabi niya, may hinuha mula rito na ang wika ay hindi lamang pangkaraniwang tunog na narinig natin sa paligid. Sa halip, nilikha ito mula sa isang proseso ng pagbuo ng kaisipan hanggang sa makabuo ng makabuluhang tunog,
nakatatawanin o kakatawanin ng simbolong kapag nagsama-sama ay makalilikha ng salita, parirala, pangusap at talata. Sabi niya, sa kabuuan, malinaw na ang kahulugan ng wika ay nakikita-kita sa isang ideya. No? Na ang tao, lipunan at kultura ay mahalagang elemento na makakaugnay sa daigdig na nagbabago at napakikilos sa pamamagitan ng wika. Sa madaling salita, bawat isa ay mahalaga. Kung walang wika ang tao, walang mabubuong lipunan. Kung walang lipon ng tao o lipunan, walang uusbong na kultura. So nakita natin yung ugnayan ng iba't ibang mga salik na binabanggit dito sa ating aralin. Tao, lipunan, kultura, syempre ang wika. No? So napakaganda nung sinabi. Sabi na kung walang wika ang tao, walang mabubuong lipunan. Totoo nga naman, walang mabubuong sibilisasyon, walang komunidad na mabubuo. Kung walang lipon ng tao o lipunan, wala rin namang uusbong na kultura. So kung wala ring tao o kung wala ring lipunan, wala ring grupo ng mga tao sa isang bayan, ay wala ring uusbong na kultura. At ang mas makatutulong doon para umusbong o umulad ang kultura na yon ay ang paggamit nila ng wika. Kaya magkakaugnay ang mga salik na yan na binabanggit dito sa ating aralin. Okay, tuloy tayo. Samantala, meron pa tayong isang individual o paham na nagpaliwanag sa konsepto ng wika. Si Benjamin Lee Worth, na isang cognitivist. Isa siyang cognitive psychologist. Sabi niya, ang wika ay naka-i-impluwensya sa pag-iisip ng isang bata at hinuhulma ang kanyang isipan. Ay pagpapalagay natin sa pananalita ni Worth na ang diwa ng isang tao ay maaaring itakda ng wika, ng eskema o imaheng na buo niya sa kanyang isipan. Batay na rin sa karanasan na dinanas niya na nagbunsod sa tao na linangin ang wika na siya lamang ang makakaunawa. Ayan. So dito, mahalagang tignan ang matagal ng debate sa usapin ng psikolohiya, no? Yung nature versus nurture. No? Ulitin ko, nature o yung kalikasan versus nurture or parang more on about influensya ng environment. So si Benjamin Lee Worth, isa siyang cognitive psychologist na ang kanyang perception patungkol sa wika, ito ay isang bagay na nurture. No? Sabihin, natututunan ng isang tao, ng isang bata mula sa lipunan na kanyang pinagbibilangan. Sabi niya, ang wika ay nakaka-impluwensya o naka-i-impluwensya sa pag-iisip ng isang bata at hinuhulma ang kanyang isipan. No? Kaya may pagpapalagay natin sa pananalita ni Worth na ang diwa ng isang bata ay maaaring itakda ng wika. Ng wika, ng eskema o imaheng na buo niya sa kanyang isipan. Batay na rin sa karanasan na dinanas niya na nagbunsod sa tao na linangin ang wika na siya lamang ang makakaunawa. So, meron tayong tinatawag kasi sa psikolohiya na schema. No? Yan nga, yung binabanggit eskema o schema. So, ito yung mga images, no? na nabubuo sa isipan ng isang tao na naiko-connect niya sa pagbuo ng kanyang wika. No? So, isa rin sa mga nagiging dahilan kung bakit natututunan ng labis ng tao ang paggamit ng wika ay ang tinatawag na prior knowledge. So, yung mga kaalaman niya o karanasan niya sa nakaraan ay nagagamit niya bilang reference sa kanyang isipan para mas mapalago niya ang paggamit ng wika. Sabi niya, maaari itong magbago batay sa evolusyon ng wikang kanyang ginagamit. So may tinatawag tayong evolutionary psychology din. So pag sinabi natin evolusyon, pagbabago. So totoo naman na nagbabago ang wika. So maya-maya, papaliwanag natin o tutuloy tayo sa diskusyon tungkol sa katangian ng wika. Yan, ito na pala. Okay, so katangian ng wika. So meron tayo sa actual sa 2, 3, 4, 5
anim, no? Pito. So, meron tayong pitong katangian ng wika. Ayan. So, una, ang wika ay sinasalitang tunog. So, hindi lahat ng tunog na narinig natin ay may tuturing na wika. Maring iba rito ay ingay lamang na dulot ng paligid. Ang wika ay tunog na nalikha gamit ang mga component ng bibig. So, kagaya ng sinabi nga ni Henry Gleason, nagsisimula ang pagkakaroon ng kaalaman ng tao sa pagbuo ng mga talata, no? Mula sa mga ponema o sa mga tunog. Pero ang sinasabi na rito sa katangian ng wika, hindi nga lahat talaga ng tunog na narinig ay nagtuturing na wika. No? Kaya nga ang tanong dito, paano kaya sa mga hayop, no? Di ba, minsan pag yung pusa, tinawag mo, gumagamit ka ng tunog. Yung aso, pag tinawag mo, gumagamit ka ng tunog. At sa kahit ano pang mga hayop. So siguro sa puntong yun, masasabi natin na yung tunog na nililikha natin para kausapin ng mga hayop o para kunin ng kanilang atensyon ay mga tunog na may tuturing na wika. Kasi yun ay nakapagbibigay sa kanila ng ideya na ginagawa mo yung tunog na yun para kunin ng kanilang atensyon o maaari para sila ay pakainin mo. Kaya ginagawa mo yung mga tunog na yun. So may kwenta, sabihin, yun yung mga tunog na may kaakibat o mga tunog na may tuturing na wika. Pero syempre, may mga tunog nga rin na hindi may tuturing na wika. No? So siguro halimbawa, yung mga tunog lamang na bigla-bigla ang marinig sa labas. No? Mga bagay na bumabagsak. Pero dahil hindi mo nakikita yung scene, yung scenario na yun, hindi mo alam kung ano yung bagay na yun o kung ano yung nangyari na yun sa labas. So siguro at that point, yun yung mga tinatawag natin tunog na narinig na hindi matuturing na wika. No? So ang wika ay tunog na nalikha gamit ang component ng bibig. No? So kahit naman saan, mas accurate o mas pwede natin masabi mas tiyak na wika na ang tunog na ating ginawa ay wika kung ang tunog na ito ay nanggaling sa ating bibig. Yan. Sige, pangalawa, masistemang balangkas. Isa sa mga katangian ng wika ay ang pagkakaroon nito o pagiging masistemang balangkas nito. So, ang wika ay may katangiang makaagham. Sapagkat tulad ng agham, ang wika rin ay sistematiko. Lahat ng wika ay may sinusunod na kaayusan o balangkas ng pagkakabuo. So, hindi basta-basta binubuo ang wika. Hindi basta-basta sumulpot ang mga salita. Hindi basta-basta ay nakapagsasalita ang isang tao ng wika. No? So, ibig sabihin, may sistemang balangkas, mayroong outline na sinusundan ang isang individual o tao. No? Para masabi natin na siya ay natututo sa pagsasalita ng wika. Ang sabi niya, lahat ng wika ay may sinusunod ng kaayusan o balangkas ng pagkakabuo. Marami tayong halimbawa niyan. Sa mga halimbawa niyan, syempre sa atin, sa wikang Pilipino nga, yung una nating alpabeto na ginamit, yung abakada. So makikita natin, mayroong pagkakasunod. Hindi naman nagsimula sa o sa ga. No? Nagsimula yung abakada, syempre, sa letrang A. No? Ano pa, sa ating baybayin, kung inyong napag-aralan na sa junior high school, ang baybayin ay may sistemang sinusunod para mas magkaunawaan ng mga tao na sumusulat ito. Halimbawa, pag sinabi natin, diba yung pinagsama ang patinig sa katinig, diba? Diba yung A, E, I, O, U, diba? A, E, I, O, U. Sa baybayin ay gumagamit lamang tayo ng mga simbolo, pwedeng tuldok, para malaman natin na kapag yung isang katinig ay sinamahan ng patinig, kung saan man nakapwesto ang tuldok na yun, meron yung katumbas na pronunciation, meron yung katumbas na ibig sabihin. Yan. Sige, so sabi niya, yung ang katangian ng wika ay mga sistemang balangkas. Pangatlo,
pinipili at sinasaayo sa paraang arbitraryo. So, paano ba nilikha ang salita? Paano ba ito binigyan ng kahulugan? Kung ating iisipin, maaaring misteryo pa rin kung paano ba nabuo ng tao ang salita na ipantatawag niya sa mga bagay sa paligid. Totoo yun. Paano nga ba talaga? Alam mo, paano ba tinawag na upuan ay upuan? Paano nga ba talaga na tinawag na camera ay camera? So, ang wika ay nabubuo batay sa pagkasundo ang termino ng mga tao sa isang komunidad. Sa makatuwid, ang esensya ng wika ay panlipunan. So, ito isa sa mga siguro mahalagang katangian ng wika. No? Ang wika ay pinipili at isinasaayo sa paraang arbitraryo. Pag sinabi natin arbitraryo, isa lang naman ang keyword siya, no? Ang salitang panlipunan. Pag ang wika ay arbitraryo, ibig sabihin, ang wika ay panlipunan. No? Sige, isang magandang halimbawa, yung mga dialekto na ginagamit natin sa bawat probinsya kung saan tayo nakatira. No? Sa Tagalog o sa wikang Filipino, pag tinanong mo yung isang tao o isang stranger, no, ano ang pangalan mo? Sabi mo, ano ang pangalan mo? Pero kapag Ilocano, yung ginamit mo, no, kasi sa Ilocano ay anya tinagan mo. No? O anya nagan mo. No? Yun yung ginagamit nilang, yun yung katumbas ng ano ang pangalan mo sa wikang Filipino. No? So, siyempre, kung halimbawa sa Maynila ka at may stranger na lumapit sa'yo, tinanong mo, knowing na Maynila ang pinakamaraming nagsasalita dyan ay ang pinakamaraming sinasalita dyan na dialekto ay Tagalog. So, hindi ka maintindihan kapag sinabi mo, anya tinagan mo. So, magkakaroon ng problema sa komunikasyon. So, ano ibig sabihin nito? Ang makakaintindi lang na anya tinagan mo ay yung mga lugar kung saan ginagamit itong salitang ito. So, sabi ko nga, kanina, ang anya tinagan mo ay Ilocano, di ba? So, basically, lalabas na sa Ilocos ito, mas magagamit or mga Ilocani mas makakaunawa ito. Kasi nga, ang wika ay arbitraryo. No? Ibig sabihin, bata pa lamang sila, ginagamit na nila itong salitang ito. Kaya, pag sinabing anya tinagan mo, pabanggitin nila yung kanilang pangalan. Dahil naunawaan nila na ang anya tinagan mo ay ano ang pangalan mo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng arbitraryo. No? Ano pa? Papansin natin, meron tayong mga kaklase na kaya nila magsalita ng dalawang wika o dalawang dialekto. Kaya niya mag-wikang Filipino, kaya niya rin mag-Kapampangan, kaya niya rin mag-Waray, kaya niya rin mag-Bicol. Bakit kaya gano'n? Kasi nga, kung pinanganak sila sa Bicol, automatic, alam niya ang mga salita, alam niya ang dialektong Bicol. At nung lumipat siya sa Maynila, nung siya ay kolehiyo, kaya niyang dalahin yun. Kaya niyang dalahin yung pag-Bicol niya, no? O pagiging Bicolano niya. Kasi nga, lumaki siya sa Bicol. At ang mga salitang Bicolano ay arbitraryo sa kanila, sa Bicol. Pero hindi arbitraryo siyempre sa Maynila. No? So, yun ibig sabihin ng pinipili at sinasayo sa paraang arbitraryo. Okay, tuloy tayo. Pang-apat, sa mga katangian ng wika, ang wika ay nakabatay sa kultura o ang wika ay nakabuhol sa kultura. So, madali natin makilala ang isang tao sa pamamagitan ng wikang kanyang ginagamit. Sumasalamin sa salitang ginagamit ang kultura ng tao sapagkat malaki ang ugnayan ng dalawang ito. Di mayabong at nagbabago ang wika dahil sa taong gumagamit ito nakabilang sa isang lipunang may umiiral na kultura. Ngayon din ang kultura ay nabubuo at naprepreserba dahil sa wikang gamit ng tao. Pag sinabi natin ang isa sa mga katangian ng wika ay ang wika ay nakabatay sa kultura o nakabukol sa kultura, ay may isang partikular na may isang partikular na identidad na ipinapakita ang wika. Batay o may isang identidad na pinapakita ang wika batay sa kung paano itong gamitin ng isang tao.
So kagaya nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Yung napakarami natin mga OFW. Pero bakit kung ano ba, nandoon ka sa Saudi Arabia, alam mong tukuyin pag Pinoy yung mga yon, no? Alam mong tukuyin na yung mga yon ay Kapampangan. Siyempre kapag narinig mo silang magsalita ng Kapampangan, kasi pag nagkapampangan sila, kahit nasa ibang lugar pa sila, they represent Pampanga. At ang Pampanga ay nasa Pilipinas. So, sigurado yung mga taong yun ay mga Pinoy. No? Yan. So, ano pa? Nagpapakilala ang may malaking, sobra, no? Sobrang ugnayan ang wika at kultura. Hindi kailanman mapaghihiwalay ang ugnayan ng wika sa kultura. Maliban na lang kung talagang tatalikuran mo yung wika mo, kaya naman tatalikuran mo yung lahi mo bilang Pilipino. Yan. Sige, so ano pa, isang magandang halimbawa yung mga paggamit ng salita. Halimbawa sa atin, sa Pilipinas, di ba may salita tayo, may manteng word na kanin. Sa English, ang katumbas niyan ay rice lang. Tama? Pag sinalin mo yung salitang kanin sa English ay rice lang. O pwede, iba siguro magbibiro. Sabihin na may fried rice. Totoo naman. May extra rice, ano. Pero ando dun yung essence. No? Pag sinalin mo ang salitang kanin, na ginagamit natin dito sa ating bansa, at ito translate mo sa English, isa lang ang kahulugan, rice. Isa lang ang termino, rice. Pero sa atin, napakarami niyan. Diba? Bakit? Kasi sa atin, ang pinaka stable food talaga ay kanin. Hindi kagaya sa Amerika. Hindi kagaya sa Europa. Hindi naman yun yung kanilang parang major food or stable food. Diba? Sa atin, ginagamit natin ng salitang kanin. No? At marami tayong mga termino para dyan. Ano-ano. Diba? Bahaw. Kaning lamig. Diba? Ano pa? Sinangag. Ngayon, yung mga salitang yan, yung kaning lamig, meron makatumbas sa English yun. Wala. Bahaw, wala. Meron pa, ano ba yung mga termino natin? Totong, di ba? Lahat yun, pag ginamit natin yung mga termino yun, ang tinutukoy natin ay kanin. Kasi nga, ang kanin ay, kumbaga, espesyalisadong bahagi o espesyalisadong object, no, o bagay sa ating kultura. No? Sa English din naman ganoon. Halimbawa, meron sa English, halimbawa, sa atin naman yung word na yellow, di ba? Yellow lang. Wala ka namang bibili ka sa tindahan. Di ba? May birthday, may nagiinuman. Sabi mo lang yellow, di ba? Ang yellow, te. Hindi mo naman sinasabi. Siyempre, pag sinabi mong ice, iba na yun, English na. Mayroon bang ibang termino? Maliban sa yellow tsaka ice. Pero tanggalin natin yung ice kasi ang pinag-uusapan natin yung salitang ice nga sa wikang Filipino. Yellow lang, di ba? Hindi mo naman sinasabing niebe. Parang, pabili ng niebe, 3. Hindi naman ginagamit yung niebe. At sa aking pagkakaalam, ang niebe ay Kastila. At hindi natin ginagamit yan sa normal o sa pang-araw-araw na pakikipag-komunika. So, wala, no? Pero pag translate natin yung yellow sa English, napakaraming kahulugan yan. Ano, di ba? Halimbawa, glaciers. Yellow yun, di ba? Icebergs. Ano pa ba? Snow. Di ba? Snowball. Ano pa yun? Okay? So, nakalimutan ko na yung iba. Snowflakes. So, ang dami nilang termino na ginagamit. Hindi lang ice ang ginagamit nilang termino pag pinag-uusapan yung salitang yellow. Parang gano'n. Kasi, bakit? Yung ice, kasi yung glaciers, yung iceberg, ay nasa bahagi yan o parte yan ng kanilang kultura na syempre wala sa atin. Dahil tayo ay dahil ang ating bansa ay malapit sa equator, mainit, no? Kaya walang yellow dito sa ating bansa.
So yun yung mga halimbawa. Dagdag na halimbawa pa siguro sa ganyang sa usapin na ang wika ay nakabatay sa kultura, yung mga kagamitan, na yung mga appliances. Wala naman sa atin yan. Diba? Isang mga magandang halimbawa niyan, yung anong araw yung mga Amerikano nagpakilala sa atin ng toothbrush. Kasi dati raw, wala naman talaga, dahon lang ng bayabas, lalagyan ng asin, tapos kakaskas na sa ngalangala natin, yun yung ginagawa daw ng mga Pilipino noon. No? Wala talagang katumbas kasi kahit pag sinabi mo sipilyo, diba, sa tindahan, kaya pabiling sipilyo, meron pa bang gumagamit nun? Pero pwede rin naman. Pero kasi ang word na sipilyo ay Kastila dun. So, wala talagang tiyak, no? Nakatumbas ang toothbrush sa Pilipino. Ano pa, ang dami niyan, lalo na yung mga appliances na sinasabi ko. Yung microwave, no? Diba? Ano pa ba? Kahit yung mga fast food pala, no? Wala yang katumbas sa Pilipino. No? Yan ay nasa kultura lang ng mga kaluranin. Hamburger, diba? Sandwich, ham sandwich. No? Wala namang katumbas siya, no? Sa Pilipino. Diba? Alangan namang sabihin mo, kung halimbawa hamburger, baka na nakaipit sa dalawang tinapay. So, hindi natin pwedeng sabihin yun. Pupunta ka sa Jollibee, sasabihin mo, pa-order nga po ng, sabihin mo instead na hamburger, pa-order nga po ng baka na nakaipit sa dalawang tinapay. So, hindi naman natin sinasabi yun kasi nga, yun nga, ang madalas na ginagamit na, o hinaram na rin nating salita, ay hamburger. Okay, so tuloy tayo sa number 5. Ang ginagamit sa komunikasyon, no? Ayon sa kasabihan, no man is an island at ayon din sa awitin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Nangangulugan nito na hindi maaaring mabuhay ang tao nang mag-isa sa mundo. Totoo yan, ano? So nabuo ang lipunan dahil sa grupo o lipon ng tao na patuloy na nag-uugnay at nagkakalastasan. Kasangkapan natin ng wika upang magpatuloy ang sirkulasyon ng lipunan at magpatuloy ang ating pag-iral bilang tao. Maaring mamatay ang isang wika kung mangyaring hindi ito gamitin. So yan. So totoo no na sa mga katangian ng wika ay ito ay ginagamit sa komunikasyon. So hindi totoo na kayang mabuhay ng tao na mag-isa. Kahit pa sabihin natin siguro kahit yung tao yung sobrang yaman, lahat ng pera nasa kanya na, hindi pa rin siya magiging masaya, hindi pa rin magiging kompleto ang pagiging tao niya. Kasi wala naman siyang kausap at nag-iisa siya. Okay? Sabi rito, ginagamit din sa komunikasyon ng wika dahil maaaring mamatay ang isang wika kung mangyaring hindi ito gamitin. At yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Meron tayong mga dialekto na unti-unti nang nawawala. Nakalimutan ko yung ibang mga termino pero isa yung dialektong agta na matatagpuan natin o maririnig natin sa bandang norte, no? North Luzon, Cagayan, yan. May mga agta dyan pero unti-unti nang nawawala dahil hindi na ginagamit sa pakikipagkomunika yung kanilang dialekto. Okay? Pang-anim, yan, nagbabago. So, ang wika ay nagbabago. Dinamiko ang wika. Pag sinabi natin nagbabago, dynamic. Patuloy ang pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Nakasalalay ang pagbabago ng wika sa taong gumagamit at kulturang nabubuo sa lipunan. Lumalago ang bokabularyo ng wika kapag may nagtatagdag ang mga bagong salita na dulot ng pagkamalikhayan ng tao at pagsabay nito sa modernong panahon. Ayan. So, yun yung sinasabi ko kanina. Yung ang wika ay nakabatay rin sa kultura. Diba? Yung mga fast food, yung mga appliances, diba? Hinaram na natin yon yung mga salitang yun. Kasi nga, nagbago ang panahon. Kumbaga, dumating tayo sa point na modernize na ang mundo. Nakapag-invento na ng mga kagamitan para mas maging madali ang buhay. No? Kaya, yung mga terminong ginamit, no, sa mga object na yon, sa mga gamit na yon, ay hinaran na rin natin. Total, hindi naman sa atin ang galing yung inventions ng mga bagay na yon. So, isa sa mga halimbawa, ang salitang dalumat. Yan, diba? Dalumat. Parang ngayon nyo lang narinig yan.
Ang kahulugan niya ay, ang ibig sabihin niya ay konsepto, concept, kalupi. Naalala ko itong kalupi na to ay isa sa mga maikling kwento na inaral namin ng junior high school. So, kalupi, ibig sabihin ay pitaka. No? Ayan. So, yung salitang dalumat at kalupi ay hindi na karaniwang marinig o makikita sa buong ng mga Pilipino. Sa kanay naman ng mga kabataan sa kasalukuyan, itik sila sa mga salitang gaya ng tsaka, jowa, deadball. Ano pa yung mga salita ninyo, no? Yung mga kabataan sa kasalukuyan. Yung pabebe. Pag maarte, pabebe daw. Diba? Ano pa? Jologs. Pag sinabing jologs, parang baduy. Pag sinabing mayaman, yung mayaman na parang hindi nakaranas ng hirap, no? Rich kid, mga ganyan. So, yun yung mga termino na ginagamit sa kasalukuyan. Pero dati hindi. At meron na rin tayong mga salita na ginagamit noon na ngayon ay hindi na ginagamit. Ayan, halimbawa ngayon, kalumat, kalupi, ayan. Sige, papito. Natatangi. Yung sa mga katangian ng wika, ang wika ay natatangi. Bawat wika ay may kanya-kanyang katangian na pinaiba sa ibang wika. So, walang wikang pare-pareho. O walang wikang parehong-pareho. Ika nga, no, two individuals are exactly alike. Yeah, so, wala naman talaga. No? Ang Hangul na wika ng Korea, no, ay kaiba sa Japanese, sa Nihongo, no? Chinese Mandarin. No? Bagamat meron silang kaunting pagkakapareho, pero talagang uusisain natin, magkaiba talaga. Kung pag-uusapan naman natin ng baybayin, di ba? Yung dating tinatawag na alibata. Ako sa sarili kong obserbasyon, baybayin ay meron tayong medyo pagkakahawig sa Thai. Sa kung paano magsulat ang mga Thai sa Thailand, no? May pagkakahawig. Pero syempre, meron pa rin mga simbolo na mas maraming magkakaiba. O mas malaki pa rin yung pagkakaiba ng pagsusulat ng mga Thai sa baybayin. Sige, so halimbawa nito, may katangian ng wika Nihongo na maaari pinaiba nito sa ibang wika. So, Nihongo ay wika ng Japan. No? Ang tatlong paraan sa pagsulat ng mga Hapon ay hiragana, katakana, at kanji. Ngayon din ang wikang Filipino na may sariling kaakuhan bilang wika. Yun nga lang tayo kasi, mas na-derive natin ang ating alpabeto, gaya niya, no? Dati, abakada nga, di ba? Alala niyo pa ba yung abakada natin? Kompletong abakada. So, abakada, ega, haila, mananao, para sa tauwa. Yan, yun yung dati. Kung tayo, diba, yun yung inaaral nating alpabeto. Habang tayo ay nasa kinder, sa grade 1, yan. Pero ngayon, iba na. Talagang niyakap na natin totally yung English alphabet. No? Yung A to Z na alpabeto. Kaya ngayon iba, hindi na nila kayang i-recite yan. Yung abakada, wala na silang idea doon. No? Ayan, sige, so tuloy tayo. Ayan, sabi niya, ang verbalizing power ng ating wika o kakayahan ng mga salitang pangalan na maging pandiwa ay patunay na natatangi ito. So ito nga, isa sa mga magandang halimbawa natin na natatangi ang wikang Filipino ay tinatawag na verbalizing power. Bakit? Kasi hindi kaya sa ibang bansa, hindi kaya sa, halimbawa, sa wikang English, hindi kaya yung ganun. Halimbawa, yung word na shoes, diba? Yung shoes, pag sinabi mong nagsasapatos, sa Tagalog, ginamit pa rin natin yung word na sapatos, nagsasapatos. Pero sa English, sabihin mo, wear the shoes, diba? So, gumamit ka na ng ibang salita. Ilang words na yung tatlo, wear the shoes, diba? Pero pag yun, translate mo sa sa Tagalog o sa wikang Filipino, ay magsapatos, diba? Gamit natin yung mismo word. Nagdadagdag lang tayo ng tinatawag na mga panlapi, diba? So meron tayong mga panlapi, diba?
So, yung mga panlapi natin, yung unlapi, gitlapi, hulapi, may isa pa, no? Yung kabilaan. So, ginagamit natin yung mga panlapi na yan. Na kapag yan ay ikinombine o isinama natin sa mga pangalan, sa mga noun, nagkakaroon to ng ibang kahulugan. Sabi niya, ang pangalan ng bagay na damit at sapatos ay maaari maging pandiwa o kilos kapag nilatian. Sabi niya, magdamit, dinamitan, magdadamit, magsasapatos, magsasapatos. So, ang dami niyan. Pag yan isinalin mo sa Ingles, napakarami ng kahulugan niyan o napakarami ng katumbas na words niyan. Pero sa atin, di ba, yung salitang damit, pag gusto mong gawing pandiwa, lalagyan mo lang ng din, no? Tsaka an sa huli, lalagyan mo lang siya ng unlapi at hulapi. So, dito, maging dinamitan, no? Ang salitang damit. So, yun yung tinatawag nating verbalizing power ng wikang Filipino na wala sa ibang wika. Ano pa, sa atin madaling matutunan ng wika. Kaya pansinin niyo maraming mga foreigner ang kumakanta minsan sa YouTube, no? Marami silang American sila, European sila, pero ang dali nilang natutunan yung mga taga. Madali lang aralin ng word, no? Inaaral natin ng word batay sa pagbaybay nito, batay sa pronunciation nito, no? Halimbawa, yung, di ba, sa English, di ba, yung cat, yung dog, o kaya umbrella, di ba? Kung sinabi mong umbrella, hindi naman letter A yun. Di ba? Letter U yun, yung spelling yun sa English. Meron pang mga salita sa English na silent pa yung mga letra sa loob ng isang word. Kaya mas mahirap pag-aralan. Sa atin kasi kung ano yung spelling, yun yung pronunciation. Yun. Kaya mas madaling mapag-aralan. Okay? So tuloy tayo. Yan. Ito naman ay ang pagtataya. Yan. So part 2 ng ating activity, no? Yan. So sa mga napag-aralan natin, marami nating pinag-aralan. Yan. Sige, so balikan lang natin muna. So, tingnan natin. Yan. Sa wika, sa lente ng mga paham, nagbigay tayo ng mga kahulugan. Kahulugan, pinalawalag natin kung ano nga ba ang kahulugan ng wika batay sa persepsyon ng ilang mga paham o ilang mga eksperto. So, binanggit natin sina Bienvenido Lombera, si J.V. Stalin, and si Henry Gleason, at syempre si Benjamin Leaworth. Siyempre sa katangian ng wika, tinalakay natin ang iba't ibang katangian nito, no? So, sinasalitang tunog, masistemang balangkas, pinipili at sinasayos sa paraang arbitraryo, kabuhol ng kultura o nakabatay sa kultura, ginagamit sa komunikasyon, nagbabago, at syempre, natatangi. Kapag kataya, sa iyong palagay, invention ba ang wika o likas sa isang tao? Ito ba ay invento o ito ay likas, no? Natural sa isang tao? Paliwanag. Dalawa, sa paanong paraan mo na ipakikita na pinahahalagahan mo ang pagkakaroon ng sariling wika? Pangatlo, ipaliwanag ang kahulugan ng wika patay sa iba't ibang pananaw. No? Sa pananaw nina, Bienvenido Lombera, Henry Gleason, Benjamin Leaworth. Sunod, sa ating karagdagang gawain, basahin ang artikulong Pinoy Lessons in Linguistics, halaw sa isang email na natanggap ni Rolando A. Bernales. Matapos basahin, sagutin ang mga katanungan sa susunod na slide. So, sa puntong ito, meron tayong kopya nito, yung Pinoy Lessons in Linguistics. Basahin ko. So, tingnan nyo o pakinggan ninyo habang aking binabasa. Ayan. Pinoy Lessons in Linguistics. Halaw sa isang email na tanggap ni Rolando A. Bernales. Noong dekada 40, kapag may braang babae, pinagbubulungan na at mababansagang malandi. Noon din ay may French perfume na ang tatak ay Eclat.
So, ekla, silent T. Kaya ang taong maarte ay tinatawag ng mga Pinoy na eklat, pronounce the T. Ngayon, kapag maraming tetche-bureche at kaartihan, ganoon din ang tawag. Kaya madalas tuloy sabihin, ang dami mo namang eklat. Pinalaunan, pinaikli pa ang eklat at naging ek-ek. Kaya minsan maririnig, ang tagal mo namang magdesisyon kung sasama ka o hindi. Ang dami mo namang ek-ek. Noong nasa elementarya pa ako, uso pa ang wakasan. Sinubaybayan ko noon ang nobelang 2D Langis. Sikat din noon ang comics ng movie special kung saan kapanapanabik ang mga eksena sa buhay ni Zuma na siya namang ama ni Galema. Sa comics, ang tawag sa babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay bailarina. Pinalaunan, naging Belias sila. Tapos naging English na Hospitality Girls. Ngayon, GRO na. Nasa elementary rin ako nang makagisnan ko ang batiang Give Me 5. Masyado yatang formal ang handshake, kaya Give Me 5 ang pumalit. Tuwang-tuwa ang mga magulang kapag natutunan ng kanilang anak na pasti ang mag-Give Me 5. Tapos ang Give Me 5 ay naging High 5 o Give Me 5 up here sa mga American Games. Pero hindi talaga pahuhuli ang mga Pinoy basta galing sa Amerika. Ang Give Me 5 up here ay ginawa nating appear. Halos lahat yata ng batang Pinoy ay ganito ang training. Anak, where is the light? Where is the moon? Adagdagang appear. At dahil sa EP ni Spielberg, nagkaroon ng align. Again, tuwang-tuwa ang mga magulang. Noon kapag nagkakantahan ang gamit ay gitara at jingle song hits. Pero napalitan ito noong dekada 70 at 80 ng -1. Tapos ang -1 ay naging karaoke. Ngayon, video okay na ang uso. Sa huling talaan ko tuloy, 8 na ang namamatay sa my way. Naalala ko noong bata pa ako, nagtayo ang kuya ko at ng kanyang mga kaibigan ng isang combo. Ngayon ang tawag sa isang singing group ay band, hindi na combo. Ang combo ngayon ay tumutukoy sa mga promo meal ng Jollibee at McDonald's. Yan. So yan yung Pinoy Lessons in Linguistics. So maaaring ulit balikan tong video na to para mabasa ulit ang Pinoy Lessons in Linguistics. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong konklusyon ng iyong nabuo sa binasang artikulo? Paliwanag ng sagot. Dalawa, ano-anong mga salita ang iyong madaragdag sa tinukoy ng may akda sa kanyang email? Ika lamang iyon sa ilalim ng kategoryang noon at ngayon. Magbigay lamang ng 10. Yan. So, noon at ngayon, so magbibigay ng 10. So, dati ang tawag ina. Dati, di ba? Pero ngayon, iba na. Yung mga bata, di ba? Mamsi. Ngayon, mudra. Hermat, mama. No? So, magbibigay kayo ng 10 halimbawa ng mga salita na ginagamit noon, pero ngayon ay nagbago na. At ililista nyo kung ano yung katumbas na pagbabago. Po natin. Ayan. Sige, so pangatlo, bakit sa palagay mo nagaganap ang mga ganitong pagbabago sa ating wika? Paliwanag ang iyong sagot. Ayan. So, dito tayo nagtatapos para sa video lesson o sa unang video lesson natin ng Module 1. Ayan, maraming salamat sa panonood. And ang kasunod na video lesson ay gabay sa pagsagot ng Module 2 o na ikalawang module ngayong unang marka hinggil sa mga teorya at kasaysayan ng wika. Yan yung ating kasunod, no? Pakihintay lamang po ang aking anunsyo kung kailan ito papanood. So hanggang sa muling video lesson. Ayan. Sige, so maraming salamat sa pakikinig ngayong araw na ito. Ayan, so hintayin ng mga klase o hintayin ninyo ang susunod na ilalabas nating video lesson para naman sa Module 2. No? Module 2, ngayon pa rin unang markahan. Ito naman ay pinamagatang mga teorya at kasaysayan ng wika. So maraming salamat sa pakikinig at pag-usayin natin ang pagsagot sa mga katanungan na aking inihanda para sa video lesson na ito. So, paalam muna
Hanggang sa susunod nating video lesson.